Dahil sa mga sinambit ng bida, nagsimula nagbigay ng mga galit na pagmumukha ang mga ito sa ating bida. Samantala iniisip ni Taekyang na ang kanilang mga tingin ay puno ng panghahamak at pagmamayabang na ugali mula sa isang malaking sekta, kaya siya ay nagwika na hindi niya talaga gusto ang mga bastardong ito mula pa sa simula. Kaya ito ang pinakapapanabik niyang oras ang bigyan sila ng may pang-aasar na pagmumukha. Naisip rin ni Taekyang na gusto pa niya sanang asarin sila ng kaunti. Pero baka magdulot ito ng problema para sa pamilya Jin ng Taiyuan. Kaya naisip niya na walang mabuting maidudulot ang makipag-away sa kanila. Kaya nagpasya si Taekyang na itigil na lang ito. Pagkatapos, biglang pumasok sa eksena si Hong Jin at nagwika na hindi pa niya na-introduce ang kanyang sarili sa bida. Dito ay kanyang sinabi na siya si Hong Jin, ang provincial official ng Shanxi. Ngunit nagtaka si Taekyang na nagtanong kung ano ang provincial official. Sumagot naman si Hong Jin na dahil siya ay isang martial artist. Marahil ay ito ang kanyang kauna-unahan na marinig ang ganitong posisyon. Tinanong naman ni Hong Jin si Li Peng kung nakyukyutan din ba siya kay Taekyang. Habang siya ay naiinis sa mga pinagsasabi ni Hong Jin, nagpakilala rin si Li Peng sa kanyang harapan bilang Associate Commander ng Shanxi. Wika pa niya na siya ang namamahala sa pagsasanay ng mga sundalong nakatalaga sa lalawigan ng Shanxi. Sinabi rin ni Li Peng sa kanya na madalas niyang naririnig ang kanyang pangalan. Inihayag rin niya ang sinasabi ng karamihan tungkol sa kanya, na siya ay isang dakilang bituin na lumitaw sa mundo ng Merm sa Shanxi. Dahil dito, napag-isip ni Taekyang na sa wakas mayroon na rin isang matinong tao na kausap. Ngunit hindi naman sanay si Taekyang sa kanyang papuri, kaya siya ay sumagot na napakasobra naman sabihin ang mga ganoon bagay tungkol sa kanya. Nagsalita si Li Peng na natural lamang sa mga chismis ang pinapalaki. Pero nang makita nito ang batang master ng pamilya Jin ng Taiyuan ay masasabi niyang totoo ang lahat ng kanyang naririnig sa kanya. Samantala ang mga taga-sekta ng Southern Edge ay nakatitig sa kanya ng masama, at hindi gusto ang kanyang papuri kay Taekyang. Sinabi rin ni Taekyang noong papunta siya dito nagulat rin siya sa mga mahuhusay na sundalo, kaya nagtaka rin siya kung sino ang nagsanay sa kanila na maging isang magaling na mga sundalo. Matapos nito, nagtanong si Li Peng kung pwede rin ba niya ipakilala sa kanya ang mga iba niyang kasamahan. Subalit bago pa man lumingon ang bida, ay agad silang nagbigay ng malakas na sigaw na pagbati sa kanila, na ikinabigla naman nila Taekyang at ng iba pang tao sa loob. Habang ang iba ay abala na nagpapakilala, ay napansin ni Gang Ilyek si Chung Pang. Kung saan nagtanong ito mula sa malayo at tinawag siyang junior, wika pa niya na kung saan siya nanggaling. Nang ito ay kanyang mapansin, tinanong ni Chung Pang kung siya ba ang kanyang kinakausap. Dahil hindi niya nagustuhan ang naging sagot ni Chung Pang, siya ay nainis sa kanya at tinanong kung sino pa ba ang kanyang kinakausap. Sumagot naman si Chung Pang na marami pang iba dyan na maliban sa kanya. Kung saan binibilang nito ang mga tao sa paligid na kasabay niyang pumunta dito. Dahil dito, siya ay labis na nagalit sa kanya kung saan sinigawan nito si Chung Pang. Sinabi niya sa kanya na hindi naman ito ang kanyang tinutukoy, sapagkat siya na lamang ang tanging natitira na hindi pa nagpapakilala. Sumagot naman si Chung Pang na hindi niya inaasahan na siya ang kanyang kinakausap dahil sa pagtawag nito na junior sa kanya. Kaya hindi niya inakala na siya pala ang kanyang kinakausap. Sinabi naman ni Gang Ilyek sa kanya na sila ay nasa mundo ng Merm, at natural lang sa kanila na may mga senior at junior na kagaya niya. Nagsalita naman si Chung Pang na ito ang unang beses na siya ang maging isang junior ng ibang tao, kaya wika pa niya sa kanya na siya ay kanyang pakialagaan. Sa puntong yon, labis na guluhan si Gang Ilyek sa kanila, wika pa niya sa kanyang isip kung anong klaseng mga pag-uugali ng mga loko-lokong tao ang kanyang nakakaharap ngayon. Pagkatapos, ay agad na nagpakilala si Chung Pang sa kanya, kung saan sinambit nito na siya ay nakatira sa Shanxi. Nagsalita naman si Gang Ilyek sa kanya na marahil siya ay isa sa mga kahalili ng 5 sekta ng Shanxi. Sumagot naman si Chung Pang na siya ay hindi kabilang sa kanila. Sa puntong yon, nagtaka naman si Gang Ilyek sa kanyang sinabi. Dito ay sumagot naman si Chung Pang na siya ay nanggaling sa Henan. Kaya sa pagtataka ni Gang Ilyek, tinanong niya ulit si Chung Pang na di ba sinabi mo na kanina na ikaw ay nanggaling sa Shanxi? Sumagot si Chung Pang nang dahil siya ngayon ay nakatira sa lalawigan ng Shanxi ay maaari niyang sabihin na siya ngayon ay taga dito. Dahil masyado na siyang naguguluhan sa mga pinagsasabi ni Chung Pang,
siya ay nainis at nagpigil sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkagat ng kanyang bibig. Sa puntong yon, nagpaliwanag si Chungpang na siya ay nanatili ng halos kalahating buwan sa Henan at pagkatapos ay lumipat siya sa Shanxi, kaya hindi niya alam kung saan siya talaga nanggaling. Sa puntong yon hindi na nagustuhan ni Gang Ilyek ang mga pasikot-sikot na sagot ni Chungpang, at iniisip niya na kung ibig niya bang sabihin na siya ay mula sa halos buong mundo. Kaya sumiklab siya sa kanyang galit at sinubukan niyang hulihin si Chungpang sa kanyang leeg. Subalit nabigla ang lahat ng mga saksi dahil sa hindi nila inaasahang ginawa ni Chungpang. Kaya sa puntong yon, nagulat si Gang Ilyek at napahinto sa kanya. Kung saan nagawang pigilan ni Chungpang ang kanyang kamay sa pag-abot nito sa kanya. Dito ay tinanong ni Gang Ilyek si Chungpang kung nais ba niyang ipahiwatig na siya ay isang talentadong bata. Humingi naman ng paumanhin si Chungpang sa kanya at tinawag siyang senior. Wika pa niya na kusa lamang gumalaw ang kanyang katawan dahil sa natural nitong reaksyon at reflexes. Samantala, ang kamay ni Gang Ilyek ay namumula dahil sa paghawak ni Chungpang dito. Kaya hindi nito nagustuhan ang kanyang ginawa, kung saan nagpainis pa ito ng labis sa kanya. Dito ay galit niyang sinabi kay Chungpang na hindi sapat ang paghingi niya ng tawad, at dapat niyang pagbabayaran ng malaki ang kanyang ginawang aksyon sa kanya. Kaagad namang mabilis na gumit na si Taekyang sa kanilang harapan upang siya ay kanyang pigilan, tinawag rin niya itong kanyang senior at sinabi na siya ay huminto muna sa anumang galaw. Hindi naman nagustuhan ni Gang Ilyek ang kanyang pagharang. Kaya siya ay pinagsabihan na kung maaari ba niyang ituring ito bilang senyales na ang pamilya Jin ng Taiyuan ay tumututol sa desisyon ng kanilang sekta. Nagsalita naman si Taekyang na gusto niya lamang pigilan na lumala pa ang sitwasyong ito. Sapagkat maraming mga matang nagmamasid at hindi rin nila alam kung kailan darating ang kanilang Panginoon. At mula sa kanilang likuran, nagpahayag si Hong Jin na mukhang hindi naman ito magiging isang malaking bagay para sa kanilang Panginoon. Samantala ang Associate Commander ay pinapaalalahanan si Hong Jin na sila ay nasa Royal Palace at kahit ang maliit na kaguluhan ay hindi katanggap-tanggap. Kasabay nito, hinarangan siya ng 2 tauhan ng Southern Edge sect. Habang siya ay sinasabihan ni Hong Jin na hindi maganda pakinggan ang kanyang sinabi, dahil kung may ibang makarinig dito, baka isipin nila na siya ang nakatataas kaysa sa kanya. Sa puntong yon, nagsalita si Gang Ilyek kay Taekyang kung ano naman ang kanyang gagawin ngayon. Samantala sinabi ni Taekyang sa kanya na gusto niya lamang pigilan na lumala pa ang problema. Dahil dito, nagtanong si Chungpang sa ating bida kung siya ba ay nakagawa ng pagkakamali. Nang marinig ito ni Gang Ilyek, mas lalo pa siyang nagtaas ng boses sa kanya. Kung saan sinambit nito na kung pinagluloko ba niya ang kanilang sekta ngayon. Sinubukan pa sanang sumagot ni Chungpang sa kanya, subalit siya ay kanyang minura ng lalo at sinabihan na itikom ang kanyang mga bibig. Sa tindi ng pagmumura ni Gang Ilyek kay Chungpang, siya ay nabigla sa kanyang narinig. Dito ay natatawa niyang sinabi na ito ang unang beses na siya ay nakatanggap ng pagmura sa ibang tao. Wika pa niya na ito ay kahanga-hanga pala kapag siya ay pinagmumura. Sa puntong yon, umusbong sa galit si Gang Ilyek, kung saan hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at sinubukan niyang saktan si Chungpang gamit ang kanyang kamao na tinatawag niyang Divine Thunder Fist, kung saan binabalot ito ng kidlat ang kanyang kamao. Ngunit sa kanyang hindi inaasahan, nabali ang kanyang kanang kamay na ginamit sa pagsuntok kay Chungpang. Dahil dito, siya ay napa-atres sa kanyang mga kasamahan, kung saan siya ay nagtataka kung anong klaseng fist technique ang ginamit ni Chungpang sa kanya. Nang masaksihan ito ni Taekyang siya ay nabigla at napaisip na hindi yun isang fist technique ang ginawa ni Chungpang. Dito ay sinabi ni Chungpang na hindi ito isang fist technique kundi isang palm technique na tinatawag na Origin Illusion Palm. Subalit nang makita niya ang malubhang sugat ni Gang Ilyek, pinagsabihan niya ito na siya ay maraming dugo ngayon. Kaya tinakpan nito ang kanyang bibig at sinabi na siya ay nahihilo dahil sa amoy ng dugo. Wika naman ni Gang Ilyek sa kanya na siya ang may pakana nito. Sinabi naman ni Taekyang sa kanyang isip na inaasahan na niya ang resulta nito, ngunit siya ay hindi makapaniwala na napilaya niya si Gang Ilyek na lampas na sa level 70 sa isang pag-atake lamang. Kaya napatanong si Taekyang sa kanyang isip na kung anong klaseng halimaw kaya si Chungpang. Nang marinig ni Lipong ang kanyang sinabi tungkol sa Origin Illusion Palm, siya ay nagtanong kay Chungpang kung siya ba ay sigurado na yun ang tawag sa kanyang kasanayan. Sumagot naman si Chungpang ng oo, wika pa niya na ito ay natutunan niya sa kanyang lolo.
Kaya tinanong ni Lipong kung maaari ba niyang malaman ang pangalan ng kanyang lolo. Habang siya ay patuloy na nahihilos sa mga amoy ng dugo, dahan-dahan niyang sinambit ang pangalan ng kanyang lolo na si Mei Jonghak. Dahil dito, nagulat si Lipong sa pangalan na kanyang sinambit, kung saan nagawa niyang maisip na ang kanyang lolo ay ang kilalang sword saint na si Mei Jonghak. Kasabay nito, nabigla rin ang 4 na rising star ng Shanxi matapos niyang sambitin ang pangalan ni Mei Jonghak, dahil kilala rin nila ito bilang sword saint. Dito ay inihayag ng babae na ang tulad niyang kulang sa katinoan na hangal ay ang apo pala ng kilalang sword saint. Matapos marinig ni Taekyang ang pahayag ng lahat, siya ay napangiti ng malawak. Sapagkat nagawa niyang makasama ang isang apo ng sword saint dahil lamang sa candy na kanyang ibinigay. Sinabi ni Taekyang sa kanyang isip na pagmamay-ari na niya ngayon ang anak ng sword saint, sapagkat siya lamang ang bumili ng pagkain at inumin ng kanyang apo. Kaya labis ang galak at saya ng hangal na bida ng sandaling yon. Bigla namang sumigaw si Gang Ilik na ito ay isang kalokohan, dahil mahigit 30 taon na mula nang huling may narinig tungkol sa sword saint. Kasabay nito, nilalagyan ng kanyang kasamahan ng kahoy at bandage ang kanyang kamay na nabali. Kung saan galit pa rin siya na nagpapahayag sa kanila na ang sword saint na kanyang kilala ay walang mga anak, kaya tinanong nito si Chungpang kung paano siya magkakaroon ng isang apo. Lumipat naman ang pansin ng lahat sa kanya, habang siya ay napapakamot sa kanyang buhok at sumagot kay Gang Ilik na totoo ang lahat ng kanyang mga sinabi na siya ay apo ng sword saint. Galit na nagpahayag naman si Gang Hilyok na alam ng lahat sa mundo na inialay ng sword saint ang buong buhay nito sa martial arts. Kaya pinagsabihan niya si Chungpang na ang kanyang mga sinasabi ay halata na puro kalokohan lamang. Sinabi naman ni Chungpang na hindi siya nagsisinungaling, sapagkat totoo talaga na siya ay kanyang apo, dahil sinabi ng kanyang lolo na mayroong isang ibon ang nagdala papunta sa kanya 20 taon na ang nakalipas. Dahil dito, natamba si Taekyang sa kanyang naging pahayag. Kasabay nito, nagtataka si Lipong at Hongjin na kung paano ang isang maliit na ibon ay makakaya siyang dalhin. Iniisip rin ng 4 na rising stars ng Shanxi na tila isa itong kalokohan. Sa oras na yon, nagtaka naman si Chungpang sa naging reaksyon ni Taekyang. Kaya tinanong niya ang kanyang tagapagligtas na si Taekyang na kung mayroon ba siyang maling pagkakaintindi. Dito ay tinanong ni Taekyang kung paano ang isang tulad niya ay hindi alam o maintindihan ang kanyang pinanggalingan. Inihayag ni Chungpang ang sinabi ng kanyang lolo na ang langit ang mag-aalaga sa sanggol hanggang sa dumating ang tamang panahon para kunin ito ng isang ibon. Kaya malungkot niyang tinanong ang bida kung hindi ba siya totoong apo ng kanyang lolo. Habang patuloy na nagtataka si Taekyang, siya ay napaisip na dahil sa magkaibang apelyido sila ng sword saint na si Mei Jonghak, ay natitiyak ni Taekyang na inampun siya ng sword saint mula sa iba. Naisip rin ng bida na dahil nanirahan siya sa bundok kasama ang kanyang lolo hanggang sa siya'y umabot ng 20 taong gulang at marahil ay tinanggap na lang niya ang lahat ng sinabi ng kanyang lolo. Sa puntong yon, inakbayan ni Taekyang si Chungpang, at siya ay kanyang sinabihan na makinig mabuti sa kanyang sasabihin. Kung saan inihayag ni Taekyang na mayroong 3 bagay para ang isang bata ay maesilang. Dito ay sinabi ni Taekyang na ang 3 yun ay ang ovulation, fertilization at implantation. Pagkatapos, sinabihan niya si Chungpang na subukan niyang gawin ito. Kaya tinanong ni Chungpang kung nais ba niyang gawin nila ang mga bagay na yon. Sumagot naman si Taekyang na kung siya ba ay hangal sapagkat ang nais niyang ipapasubok sa kanya ay banggitin ang mga bagay na yun hindi yung gawin nila ang mga yon. Samantala, nagsisimula ng mainis ulit si Gang Ilik sa kanila, kung saan siya ay sumigaw sa kanilang likuran na sila ay mga inutil at kung ano ang mga kalokohan na kanilang pinagsasabi sa harapan ng mga nakatatanda sa kanila. Lumingon naman si Taekyang at nagwika na napakagaspang naman ng mga binubuka niya sa kanyang bibig. Samantala, patuloy pa rin si Chungpang sa pag-intindi ng 3 bagay kung paano mabuo ang isang bata. Dito ay nagtanong si Taekyang na kung ano ang gagawin nila kapag nalaman nila na ang sinasabi ng kanyang kaibigan ay totoo. Sa puntong yon, tumingin si Gang Ilik kay Lipong at nagsabi na kung ganoon, walang paraan na hindi alam ni Lipong yon. Kaya tinanong nito si Lipong kung ano ang kanyang masasabi dito. Habang si Taekyang ay nagtataka kung ano naman ang kinalaman dito ni Lipong. Subalit na natili lamang tahimik si Lipong dito.
Nagpahayag si Gang Ilyek na anong dahilan naman ang gusto niyang gawin pagkatapos niyang tumakbo na parang isang duwag na tila mayroong buntot sa pagitan ng kanyang mga binti wala pang 2 buwan matapos ng labanan nilang dalawa ni Lipong. Inamin naman ni Lipong na totoo na siya ay nawalan ng pag-asa sa loob ng ilang panahon. Pero sinabi niya kay Gang Ilyek na siya ay nagkakamali na ito ay dahil sa kanyang pagkatalo sa laban nila. Kung saan naalala ni Lipong ang kanyang nakaraan, sa araw na yon habang sinusundan niya ang kanyang master, ay nakita niyang nagtitipon ng lahat ng mga pinuno ng kanilang sekta, pati na ang kanilang leader ng sekta sa iisang lugar. At inihayag ng kanilang leader na siya ay pupunta sa isang Grandmaster. Dito ay naghahanap sila sa buong lugar ng Mount Hua at nakarating lamang sa lugar ng Sword Saint Master na si Mei Jonghak pagkatapos masira ang 10 battle formation arrays. At sa oras din na yun ay nakita niya ang isang cute na bata, habang siya ay nagsasanay at nagbubuhos ng lahat ng kanyang lakas sa paggamit ng espada. Kahit na siya ay maliit pa kaysa sa kanyang espada at nakakatawa tingnan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagawa na tumawa dito. Sapagkat sino ang makakatawa sa isang batang halimaw na nagsasagawa ng Plum Blossom Sword Technique sa edad na 10 taong gulang pa lamang? Hindi naman nagustuhan ni Gang Ilyek ang kanyang naging pahayag. Wika pa niya na ito ay napaka-imposibleng gawin. Dahil sa kanyang pagkakaalam, kailangan niyang maging isang first-rate martial artist para magamit ang Plum Blossom Sword Technique. Sumagot naman si Lipong sa kanya na mayroong hindi kapani-paniwalang bagay ang maaaring mangyari sa Merim. Wika pa niya na ang bagay na katulad ng pandaraya sa isang friendly match ay hindi maihahambing dito, na tumutukoy sa kanilang labanan dati dalawa ni Gang Ilyek. Dito ay kanyang inihayag ang rason kung bakit siya ay umalis sa kanilang sekta, dahil matapos ang mahigit 1 buwan ng pagsasanay at pagsaksi sa isang bata na isa ng ganap na first-rate martial warrior sa murang edad, napagtanto niya na hindi para sa kanya ang martial arts o ang mundo ng Merim, at wala nang dahilan upang manatili siya doon. At iyon ang dahilan kung bakit siya umalis sa sekta ng Mount Hua. Matapos nilang marinig ang naging pahayag ng Associate Commander, silang lahat ay unting-unti nagulat at tumitig kay Chungpang. Kasabay nito ang mga rising stars ng Shanxi at ang provincial official ay nabigla sa kanilang mga narinig. Naalala naman ni Taekyang ang naging unang pahayag sa kanya ni Chungpang, kung saan nabanggit nito sa kanya kamakailan na noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, ay mayroong 12-dosenang mga tao ang nagbalak na manggulo sa kanilang tinitirhan ng kanyang lolo. Kung saan naalala niya ang sinabi ni Chungpang sa kanya na sumigaw ang kanyang lolo sa mga tao na iyon at nagbanta na susunugin nito ang buong bundok. Dito ay naisip ng bida na hindi naman siguro maglakas ng loob na manggulo ang mga taong iyon, sapagkat walang sino man ang magtatangka na manggulo sa isang Sword Saint. At sa kanyang tingin ang mga taong iyon ay ang mga pangkat ni Lipong na dumating at nakasaksi sa mga nangyari. Napagtanto rin ni Taekyang na kung ito ay kanyang iisipin, si Chungpang ay isa ng first-rate martial artist sa edad na 10 taong gulang pa lamang. Kaya nagtanong ang bida sa kanyang isip na kung posible kaya mangyari din yun kung ilalagay sa kanyang pwesto ang kanyang kapatid na si Jin Mukyang. Dahil dito, sumigaw si Gang Ilyek kay Lipong na siya ay magbigay ng patunay na ang batang ito na kanyang tinuturo ay ang bata rin na kanyang nasaksihan sa bundok ng Mount Hua. Nagpahayag si Lipong sa kanya na wala siyang ebidensyang hawak at tanging alaala lamang ang kanyang hawak. Inihayag naman ni Gang Ilyek na kahit ang mga bundok at ilog ay nagbabago sa loob ng 10 taon. Kaya paano nila mapagkakatiwalaan ang kanyang alaala? Sumagot naman si Lipong na kahit siya ay hindi rin sigurado dito. Sapagkat hindi rin niya alam kung paano lumaki ang batang yon. Sa oras na yon, inilabas ni Lipong ang kanyang sandata kung saan nagtatanong ito kay Chungpang kung gaano ba kalalim ang kanyang kaalaman tungkol sa martial arts ng sekta ng Mount Hua. Sumagot naman si Chungpang na wala siyang alam sa mga yon. Wika naman ni Lipong kung siya ba ay sigurado na wala siyang alam sa mga yon. Nagsalita si Chungpang na sinabi sa kanya ng kanyang lolo na mas mabuti na siya ay maging dalubhasa. Kaya't tinuruan niya lamang siya nito ng iba't ibang bagay. Dahil dito, nagpahayag si Lipong na mayroon siyang gustong tanungin sa kanya. Matapos ang mahabang talakayan upang matiyak na si Chungpang talaga ang bata na kanyang nakita, ay tinanong siya ni Lipong tungkol sa 6-Direction Sword, Plum Blossom Sword Technique, Supreme Serenity Sword, Origin Illusion Palm, Falling Flower Shadow Chasing Palm, at Scattered Flower Concealed Hand. Wika niyang tanong kay Chungpang kung ilan sa mga ito ang kanyang alam. Sumagot ng walang pag-aalinlangan si Chungpang na ito ay alam niya lahat.
Pagkatapos, ipinasa ni Li Peng ang kanyang espada kay Chung Peng, humihiling na ipakita niya ang Plum Blossom Sword Technique. Noong una, napakamot sa ulo si Chung Peng sapagkat naaalala niya na siya ay sinabihan ng kanyang lolo na huwag magpakita ng kanyang teknik sa ibang tao. Nagsalita naman si Li Peng na kahit ang first sword stance ay sapat na para ipakita ito sa kanya. Sa puntong yun, pumayag si Chung Peng sa kanyang hiling at nagwika na ito ay kanyang ipapakita ng maayos sa kanya. Ilang sandali, tumayo sa gitnang harapan si Chung Peng kung saan ang lahat ay nakaantabay sa kanya. Sa oras na yon, lumiwanag ng kulay lila ang kanyang mga paa at kumalat rin ito sa lahat ng parte ng kanyang katawan na nagbigay gulat kay Li Peng. Sa oras na yon, ipinamalas ni Chung Peng ang isang aura na tinatawag niyang Violet Dawn Divine Orb. At kasabay nito, tinutok niya ang kanyang hawak sandata, kung saan ipinakita nito ang kasanayan na kanyang taglay sa pamamagitan ng first sword stance. Dahil dito, nabigla ang bida sa kanyang mga nakita, kung saan nagawa nitong hatiin ang mahabang mesa na puno ng mga pagkain sa isang pag-atake lamang. Nang ipakita ni Chung Peng ang unang galaw, magalang na nagbigay ng pagbati si Li Peng at ipinakilala ang sarili bilang isang disipulo ng Mount Hua sect, na nagbibigay galang kay Master Uncle Chung Peng. Kasabay nito, nainis namang nagwika sa kanyang sarili si Taekyang kung bakit niya nagawang hiwain ang isang mesa na puno ng pagkain. Sapagkat hindi pa siya nakakain ng kahit na anong ngayong umaga.